Ang hirap palang magdrama kapag may amoy na masama. Ano to? Memorable yun sa akin kasi sa family ko, first time kasing namatay parents, wala pang namamatay, okay? Literally. Okay. Dung time namin na magkasunod yung mom and dad ko. Magkasunod? Ay, parang a year lang. Kasi alam mo, di ba, yung pag namatay yung babae, sumusunod yung lalaki. Yes. It was my dad's turn na. Yeah. So, nasa taga Manila ako sa Tondo eh. So, ang tinawag na sa akin, daddy's girl ako na nasa morgue na. Kasi a day before that, nagpaalam pa siya sa akin. Kasi sabi ko, ganito pa ako, sinusundo ka naman ni Aling Raquel. Pero yung nakaban siya, umiiyak siya solo. Hindi ako pwedeng umiyak sa family ko kasi ako inaasahan eh. So, iiyak ako pag nakatalikod na ako. Sabi ko, sige, sumama ka na. So, kato nagtrabaho pa ako. The next day, naalala ko na, kasi tatay ko yun eh. Saka kahit more than 10 years ago na, hindi pa rin yung pwedeng mawala sa akin. Kasi yun yung pinakamahirap na buhay ko that time. So, pumunta ako dun sa base, sa morgue na. Sabi ko na sa morgue na, nakita ko na siya. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung pain. Naalala ko, si Bakla, iyak. To the fullest, yung hindi mo ko hinintay. Sabi ko, hintayin mo ko, magpapaalam ako sa'yo. Ba't alas 6? Wala ka na, ganun. Tapos bigla, iyak ako, maya-maya. Sabi ko sa kapatid ko, Tol, yung Bornal. Pagjulisin na natin dito si tatay. Kasi nga, yung morgue ng ospital, yung gilid kanal. Oh my God. So in short, mas naputol yung iyong emosyon because of the smell. Sabi ko, pagjulisin na natin dito, yung baho. Sabi ko, hindi ko tuloy yung iyak ko kasi yun talaga yung, I never had a moment to tell him goodbye. Except for that very one moment na sinabi kong, sige, sumama ka na. Complete ka na ba sa tatay mo? Despite the fact na hindi ka pa nakapag-goodbye sa kanya, do you feel that you've completed everything with your dad? Yeah, somehow, yes. Because after the burial, he came into my dream telling me, anak, okay na ako. Doon ako umiyak. Paggising ko, doon ako umiyak. Pero naalala ko na naman yung imbor na saan yung pag nag-uusap kami kakapatid, sabi ko, ayaw ko nang mamatay dyan sa ospital na yan. Yung kami magkakapatid. Ganun ngayon naaalala ko. Pero sabi ko, it was good then kasi ang daming tumulong. Yun yung lowest point ng career ko eh.